Mainit na balita ngayong tanghali. Naitalang inflation rate sa bansa para sa June 2023 bumagal sa 5.4% ayon sa PSA. Presidential Advisor for Creative Communications Paul Soriano muling magdedirect ng ikalawang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga protocol sa event mas luluwagan na ngayong taon. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinaiimbestigahan sa DOJ at NBI ang smuggling at hoarding ng agricultural products. Department of Health nagbabala sa masamang epekto sa kalusugan ng pag-iral ng El Nino. At pagtatag concert ng Pinoy pop group na SB19 sa Davao City mamaya na. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 5, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Sa ikalawang pagkakataon, ididirect ni Presidential Advisor on Creative Communications Paul Soriano ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa July 24. Samantala, aalisin na ang ilang health protocols kontra COVID-19 sa mga dadalo ng pisikal sa House of Representatives. Ang detalye sa report ni Janice Inhente. Puspusan na mga paghahanda upang tiyaking magiging organisado at payapa ang muling pag-uulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kahapon, isang interagency coordination meeting ang isinagawa sa Kamara kasama ang Malacanang at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, kabilang sa mga napag-usapan ang magiging takbo ng kabuuan ng programa na pangungunahan pa rin ni Presidential Advisor on Creative Communications Paul Soriano. Si Paul Soriano pa rin ang kasama namin dito sa preparations. No? Yun so far, no? There could be more or additional help, no? But so far, as of this moment, si Paul Soriano ang designated director ng SONA. Bukod sa paghahanda sa magiging takbo ng programa, tuloy-tuloy rin ang mga ginagawang modification sa Batasan Complex at paligid ng plenaryo para sa nalalapit na ikalawang SONA ng Pangulo. Ayon kay Velasco, inaasahang lagpas pa sa 1,700 seating capacity ng plenaryo ang dadalo sa SONA ng Presidente. Kaya naman, inihanda na rin nila ang setup para sa magiging room at seating arrangement. Habang sisimulan na rin sa susunod na linggo ang pagpapadala ng imbitasyon sa mga bisita. We must have this guest list within the week. Our priority, of course, is the Office of the President and our Senate counterparts. So, yan ang priority namin. Yung House of Representatives, we will adjust accordingly based on the guest list of these two. Samantala, hindi na magiging requirement ngayong taon ang negative antigen test at health declaration sa mga dadalo ng SONA, hindi tulad noong nakaraang taon. The only requirement, kunyari may symptoms ka, then we will require you to have the RT-PCR. Or yung mga unvaccinated, no? Then we'll have a special lane for them. Kasi we don't want to risk the health of all the guests. Samantala, pinaghahandaan na rin ng puwersa ng Quezon City Police District ang pagbibigay ng seguridad sa nalalapit na SONA. Ayon kay QCPD Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, crowd control ang pangunahin nilang tututukan at titiyaking walang sinumang makapanggugulo sa okasyon. Nasa 2,000 plus ang ating i-deploy, plus susuportahan kami ng mga outside QCPD ng mga around 3,000 plus uli. Tapos yung mga AFP natin, ang iba pa, Coast Guard, etc. Mga nasa mga sa 400, 500 yan. At pagkatapos yung iba mga civilians, mga taga-CHR, kasama namin dyan sa pag-monitor niyan. At ang iba pang mga
allied agencies, mga another 300 yan. So ang total yan is nasa 7,000, 8,000. Sa ngayon, wala pang natatanggap na aplikasyon ng QCPD mula sa anumang grupo na nais magsagawa ng rally sa araw ng SONA. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahanda ang Philippine National Police na kumuha ng dagdag pwersa sa mga kalapit na lawigan kung kinakailangan para sa seguridad sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., lahat ng senaryo ay pinaghahandaan ng PNP maging ang posibleng pananamantala ng mga kriminal at komunistang grupo. Mula sa Camp Crame, ang detalye ihahatid ni Lea Ilagan live. Ang mga area planong kumuha ng PNP ng augmentation para magbigay ng security sa SONA. Magandang tanghali sa iyo, Aga. Bagamat sinabi na nga ng National Capital Region Police Office na magtatalaga sila ng mahigit sa 22,000 security forces para magbantay sa seguridad sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., handa pa daw kumuha ng dagdag pwersa ang pamunuan ng pambansang pulisya sa mga lalawigan. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda, maaari pa silang kumuha sa mga kalapit lalawigan gaya sa Bulacan at Laguna para i-deploy sa SONA kung kinakailangan. Lahat daw kasi ng senaryo ay pinaghahandaan ng pulisya, kabilang ang posibleng pananamantala ng mga kriminal at maging ng komunistang grupo. Sa ngayon ay wala pa daw silang nakikitang pangangailangan para agad na kumuha ng augmentation force. Wala daw kasing seryosong banta pa na namomonitor ang PNP para sa SONA ng Pangulo. Ang ginagawa ngayon ng pambansang pulisya ay ang koordinasyon sa mga local government units at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa matagumpay na pagdaraos ng ikalawang SONA ni PBBM. Balik sa iyo, Aga. Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. Magpupulo ngayong araw ang ilang mambabatas kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pag-usapan ng mga panukalang batas na bibigyang prioridad halos isang buwan bago magbalik sesyon ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Narito ang report ni Harleen Delgado. Kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na kasama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gagawing Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting ngayong araw sa Malacanang. Anya, dito pag-uusapan ang mga dagdag na legislative measures na bibigyang prioridad ng papasok na second regular session ng 19th Congress. Noong Lunes, nagsagawa na ng pre-LEDAC meeting ang mga lider ng parehong kapulungan ng Kongreso sa pangunguna ni Senate President Juan Miguel Migzubiri at House Speaker Martin Romualdez. Dalawa kasi yung pinag-usapan yung priority measures na pinag-agrihan ng both houses during the last SONA, SONA and beyond, There will be new legislative measures coming from all the parties, all the groups, House of Representatives, Senate, and then the Office of the President. Siyam na panukalang batas ang kasama sa listahan ng priority bills ng Senado at Kamara. Ang pagtatatag ng National Disease Prevention Management Authority o Philippine Center for Disease Control, pagbuhay sa Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC, Internet Transactions Act, amyenda sa Build, Operate, Transfer Law o Public-Private Partnership, pagpapalakas sa salt industry, Magna Carta for Filipino seafarers, LGU income classification, pagpapadali sa pagbayad ng buwis, at ang Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting System o PENCAS Law. Samantala, 4 na panukalang batas naman ang hihilingin ng Senado at Kamara sa Executive Department na maisama bilang priority measures. Ang Philippine Defense Industry Development Act, amyenda sa AFP Modernization Law, Tatak Pinoy Act at Blue Economy Act. Kahapon ipinagpatuloy ng Senate Committee on Economic Affairs ang pagdinig sa mga panukalang PENCAS at Blue Economy. Layo nitong isulong ang sustainable development o pagbalanse sa pagprotekta ng mga karagatan at kalikasan at pagkakaroon ng green infrastructure and technologies para sa kabuhayan. We leave it to the President as well, but I am certain that he will hear what Congress has to offer as priority as well.
Inaasahang ilalabas ang pinanalistahan ng magiging priority bills pagtapos ng LEDEC meeting ngayong araw. Jorlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang isumite sa palasyo ngayong linggo ang Maharlika Investment Fund Bill ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Ito ay matapos na pirmahan ni House Speaker Martin Romualdez ang niratipikahang bersyon ng panukalang batas at maisumite sa Senado. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na agad niyang pipirmahan ang MIF Bill kapag dumating ito sa kanya. Ito ay sa kabila ng pagbatikos ng ilang mambabatas sa kontrobersyal na panukalang batas. Bumagal ang naitalang inflation rate sa bansa noong buwan ng Hunyo ngayong taon base sa report ng Philippine Statistics Authority. Sa datos ng PSA, mula sa nakaraang 6.1% noong Mayo, bumaba sa 5.4% ang inflation rate noong nakaraang buwan. At para sa detalye, makibalita tayo kay Janice Inhente live. Janice, base sa report ng PSA, ano-anong mga factors ang nakakaapekto sa pagbagal ng inflation rate? Ella, sa ulat ng Philippine Statistics Authority, pangunahing nagbigay ng ambag sa pagbagal ng inflation ng bansa ang mabagal rin na paggalaw ng presyo ng food and non-alcoholic beverages gaya ng karning manok, mangga at pulang asukal. Sumunod dito ang pagbaba ng presyo ng inflation ng transport at iba pang passenger transport gaya ng presyo ng gasolina, diesel at pamasahe. Nag-ambag rin sa pagbagal ng inflation noong Hunyo ang mabagal na paggalaw naman sa presyo ng housing, water and electricity gaya ng renta sa bahay, bayad sa kuryente at tubig. Samantala, ayon pa rin sa PSA, ilan sa naging dahilan naman o nag-ambag sa inflation ay ang 7 commodity o commodity groups na nagpakita ng pagtaas ng presyo, ngunit mas mabagal ang pagtaas sa buwan ng Hunyo ay ang food and non-alcoholic beverages na may 6.7% inflation. Alcohol beverages and tobacco na may 11.6%, housing, water, electricity, gas at fuels na may 5.6% inflation, health na may 3.9%, restaurant and accommodation services at iba pa. Ipinaliwanag ng PSA na bagamat bumagal ang inflation sa bansa, may ilang produkto pa rin ngayon ang patuloy na binabantayan at nakikitaan ng mabagal na pagtaas sa presyo gaya ng bigas, cereal products, gulay, sibuyas, isda at iba pang seafood gaya ng tilapia. Samantala, binabantayan rin ngayon ng pamahalaan ang magiging epekto ng pag-iral ng El Nino sa bansa, lalo na sa produksyon ng bigas na malaki rin ang magiging epekto sa inflation. Ella, ang naitalang pagbagal ng inflation sa 5.4% ay pinakamababa sa nakalipas na 13 buwan, habang 5 beses rin na sunod-sunod ang pagbaba nito mula sa 8.7% noong buwan ng Enero ngayong taon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Janice Inhente. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Justice at National Bureau of Investigation na magsagawa ng investigasyon kaugnay sa smuggling, hoarding at price fixing ng sibuyas at iba pang produktong agrikultura. Ito'y matapos may nakitang sapat na ebidensya ang House Committee on Agriculture and Food para matukoy ang onion cartel sa bansa dahilan para tumaas ang presyo ng sibuyas noong 2022. Ayon sa Pangulo, maituturing na economic sabotage ang agri-smuggling kaya sisiguraduhin na aniya ng pamahalaan na mapapanagot ang mga nasa likod ng kartel. I have just given instructions to the DOJ and the NBI to initiate an investigation into the hoarding, smuggling, price fixing of agricultural commodities. And this is stemming from the hearings that were conducted in the House, specifically by Congresswoman Stella Kimbo, and the findings that they came to, I think.
Inanunsyo naman ng DOJ na bubuo sila ng Anti-Smuggling Task Force para imbestigahan ang onion smuggling. Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang halaga na maisulong ang modernisasyon ng livestock at poultry industry. Ito ay sa gitna ng kinakaharap na hamon ng bansa ukol sa supply ng pagkain. Mula sa Malacanang, may report si Nel Maribuho live. Nel, ano-anong mga hakbang ang nakikitang paraan ng Pangulo upang matulungan ang sektor na ito? Alright, babalikan po natin ang pag-ulat niya ni Nel Maribuho. Roundup Balita. Lumobo pa sa 14.1 trillion pesos ang kabuuang utang ng Pilipinas ayon sa Bureau of Treasury. Base sa report ng ahensya, lumaki pa ng 1.3% ang utang ng bansa sa katapusan ng Mayo o katumbas ng 185.4 billion pesos kumpara noong Abril ngayong taon. 68% ng kabuuang utang ay galing domestic borrowings, habang 32% naman ay mula sa foreign lenders. Pinag-aaralan na ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang posibleng pagbaban ng pelikulang Barbie sa Pilipinas. Kasunod ito ng pagbabawal ng Vietnam na maipalabas sa kanilang bansa ang live-action film na ito dahil sa isang eksena kaugnay sa kontrobersyal na 9-dash line sa South China Sea. Ayon kay MTRCB Chairperson Lala Soto, sumasailalim na sa kanilang review kung papayagan ng Warner Brothers movie na maipalabas sa Pilipinas. Target ng Department of Social Welfare and Development na makabuo ng isang central database para sa mga palaboy na naninirahan sa mga lansangan o ang mga street dweller. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, bahagi ang plano ng Oplan Pag-abot Program. Para sa kalihim, mahalaga ang pagkakaroon ng central database upang malaman ang profile ng mga street dweller at mamonitor ang kanilang mga kalagayan. Ito rin ay pwedeng magsilbing gabay sa DSWD upang matukoy ang angkop na interventions na gagawin ng pamahalaan batay sa pangangailangan ng mga street dweller. Isang mobile hotline number ang inilunsad ng Department of Transportation o DOTR para matawagan ng mga commuter sakaling meron silang nais idulog na suwestyon, hinaing o reklamo sa sektor ng transportasyon. Maaaring tumawag ang mga commuters sa numerong 0920-964-3687 sakaling mayroon silang concern. Bukas ang hotline mula Lunes hanggang Biyernes ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Inihiling ng isang remittance collector na maibalik sa kanya ang mga perang papel na nahulog at kumalat sa Cebu South Coastal Road o CSCR South Road Properties nitong Martes, July 4. Ayon kay John Mark Barrientos, biglang bumukas ang zipper ng kanyang bag habang binabagtas niya ang northbound lane ng CSCR. Humingi na rin ng tulong si Barrientos sa mga otoridad para makuha ang mga kumalat na pera. Hanggang ngayong araw na lamang ang binigay na ultimatum ng Xinchuang Technology Incorporated sa Philippine National Police para lisanin ang Pogo Compound sa Las Piñas City. Pero ang PNP nanindigang hindi aalis sa lugar. Narito ang ulat ni Lea Ilaga. Ikatlong pagkakataon muling nagpadala ng demand letter ang abogado ng Xinhuang Network Technologies Incorporated sa pambansang pulisya para lisanin ng mga pulis ang Pogo Compound sa Las Piñas City na sinalakay noong June 27. Ayon kay Attorney Anyanas Christian Vargas, hanggang ngayong araw na lang ang ultimatum na ibinigay ng kumpanya sa pambansang pulisya para lisanin ng mga ito ang Pogo premises. The compound or the buildings, these are not meant to be a holding facility or a detention facility,
Kung sinasabi nila maraming mga workers, maraming computers, they could have brought all of those computers and put it inside their custody doon sa krami or kung saan man nila dadalhin yan, di ba? They could have taken that out. Sinabi pa ni Attorney Vargas na dahil dito, apektado na ang operasyon ng kumpanya. Subalit ang PNP nanindigang hindi aalis sa lugar hanggang hindi natatapos ang profiling at documentation na ginagawa sa nasa mahigit sa 1,000 na rescue na dayuhan. Ang PNP ay sanay na sa ganyang mga statement. Ang PNP kailanman ay hindi matitinag sa mga ganyang pahayag sapagkat ang PNP ay isang organisasyon na sumusunod sa batas. Lalo-lalo na itong operation natin na ito ay covered ng valid search warrants na inisyo ng korte. Sa patuloy na profiling ng mga pulis, 4 na puganting Chinese at 2 Taiwanese national ang nahuli ng mga otoridad. Noong 1 linggo, nagsilbi ang PNP na 12 search warrant sa 8 gusali ng Pogo sa Las Piñas City dahil sa pinaniniwalaang biktima mga ito ng human trafficking. Sa naturang raid, nasa kulang 1,200 ang mga dayuhan at mahigit sa 1,500 naman ang mga Filipino na na-rescue ng mga otoridad. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinalilipat ng kulungan ng Muntinlupa Regional Trial Court si Jose Adrian Jad Dera. Ipinagutos ni Judge Abraham Joseph Alcantara na dalhin sa Muntinlupa City Jail ang drug suspect. Kasunod ito ng nadiskubreng paglalabas-masok ni Dera sa NBI Detention Facility. Si Dera ay nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022. Nag-viral kamakailan ang video ng isang prosecutor na may bit-bit na baril habang pinapagalitan ang isang rider. Bunsod nito, pinagpapaliwanag ng Department of Justice ang nasabing prosecutor. Ayon sa DOJ, naghain din ng reklamo ang nasabing prosecutor. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento. Angas ka pa? Hindi naman nag-angas po. Pasensya na po. Sir, di na ako dadaan dito, sir. Doon ako sa amin, sir. Makikita sa viral video ang galit na lalaki at may hawak pang mataas na kalibre ng baril habang pinapagalitan ang isang rider. Nagreklamo ang lalaki dahil sa pagharurot umano ng rider malapit o sa harap ng kanilang bahay. Batay sa post ng uploader, binatukan siya at pinakitaan ng baril. Nangyari umano ang insidente noong June 23. Hinarang umano siya ng nakaputing t-shirt na may baril kahit wala siyang kasalanan. Paniwala niya na damay lang siya sa isang rider na nag-counterflow at panay bomba o nag-revolution sa kanyang motorsiklo. Bunsod ng nangyari, natakot na siyang lumabas. Ayon kay Department of Justice spokesperson Assistant Secretary Miko Glabano, ang lalaki ay isa umanong piskal o prosecutor ng Quezon City. Dahil sa insidente, pinagpaliwanag na nila ito at naisumite na sa DOJ ang kanyang show cause at magbibigay ng rekomendasyon ang DOJ sa pangunguna ng Prosecutor General kung ano ang magiging aksyon na gagawin. The department does not condone any violent behavior of this sort, and we will definitely look into this serious allegation and his explanation with much vigor, hoping that we preserve the integrity of the department and the National Prosecution Service. Binigyang diin ng DOJ, hindi pinapayagan ang ganitong asal, lalo na sa isang nagsusulong ng katarungan o hustisya sa bansa. At the end of the day, magkakaroon ng recommendation ang Prosecutor General, magkakaroon din ng recommendation ang Secretariat, and it will be up for the approval of the Prosecution Integrity Board before it is signed by the Secretary. Dagdag pa ng DOJ, naghain din ng reklamo ang piskal, subalit wala silang detalye kung ano ang laman nito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mayroon ng persons of interest o suspect na tinitingnan ng pulisya sa insidente ng sexual assault sa isang estudyante ng University of the Philippines sa Diliman. May mga nakita din umano ang biktima na mga pagkakakilanlan ng suspect para agad itong mahuli. Narito ang report ni Bernadette Tinoy.
We're very serious. All-out effort kami siyempre, sa identification and arrest of this person. Mayroon ng persons of interest ang Quezon City Police District sa suspect sa nangyaring sexual assault sa estudyante ng University of the Philippines sa Quezon City noong linggo ng gabi. Ayon kay QCPD Director Police Brigadier General Nicolas Torre, may palatandaan din ang biktima sa suspect, ngunit tumanggi muna itong ihayag upang hindi makaapekto sa isinasagawang investigasyon. Sinabi pa ni Torre na nais nilang hindi makatunog ang suspect upang maaresto na ito sa lalong madaling panahon. Always open ang possibility na karatok na lang ang polis para siya hulihin. Sinabi pa ni General Torre na nagkaroon din sila ng hatian ng UP Police sa lugar kung saan isinasagawa ang investigasyon. Matapos i-anunsyo ng Commission on Higher Education o CHED na dapat nang reviewin ang PNP-DND Accord dahil sa insidente, sinabi ng universidad na sa kasalukuyan ay nasa maayos pa rin na koordinasyon ang mga tauhan ng UP Police at QCPD. Samantala, sinabi naman ni UP Diliman Chancellor Edgardo Vistan II na nasa mabuting kalagayan ang biktima na siyang prioridad ng universidad. Hiling din ni Vistan na sana ay mahuli na ang suspect sa insidente kasabay ng pagdaragdag ng security measures sa loob ng universidad. Psychological support, counseling is there, no? Yung faculty na mga kakilala niya talaga ay tinutulungan din siya, nakikipagkita sa kanya, nakikipag-usap sa kanya. Nagpaalala naman ng QCPD sa publiko na tumulog sa QCPD Hotline 122 sakaling makaranas ng kaparehong insidente. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Patuloy pa rin naoobserbahan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Base sa latest monitoring ng PHIVOLCS, naitala ang ilang tremors sa bulkan na dulot ng gas bubbles. Samantala, may dalawang senaryo rin na tinitignan ang PHIVOLCS para sa posibleng paglikas ng mga residente sa loob ng 7 to 8 kilometer extended danger zone. Mula sa Daraga Albay, kumuha tayo ng update kay Alan Manansala live. Alan, ano na yung latest dito sa activity ng Bulkang Mayon? Yes, Aga, base nga sa antas ng alerto na inilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS simula alas 3:47 ng hapon noong July 3 ang hanggang ngayon ay paulit-ulit na ang ipinapakitang volcanic tremor sa Mount Mayon. Ayon sa ahensya, ang volcanic tremor o ang sunod-sunod na pagyanig sa bulkan ay dulot umano ng pag-akyat ng gas bubbles na nagko-collapse o pumuputok sa ilalim ng Mayon. Gayunman, sinabi ni Dr. Paul Alanis, ang resident volcanologist ng Mount Mayon Observatory ng PHIVOLCS, ang tremors na kanilang namamataan sa bulkan, bagamat patuloy itong nakikita pero nasa mahihinang paggalaw lamang. Aga, bukod pa rito, humaba na rin ang pagdaloy ng lava mula sa crater ng bulkan. Umabot na kasi sa 2.8 kilometer ang pinagdadaluyan nito sa Miisigali sa bayan niya ng Daraga. Ang sulfur dioxide emission, Aga, nasa mahigit pa rin 1,000 tonelada ang naitala simula kahapon. At doon sa senaryong tinitingnan, Aga, ng ahensya ay nasa 2 pa rin, kung saan isa na rito, Aga, ay yung pag-aabot sa 6 kilometer boundaries ng lava flow mula sa crater ng bulkan, kung saan kapag dumating na sa 6 kilometer boundaries itong lava ay Aga, itong PDC ay mauobliga ng palikasin ang mga residenteng nasa 7 to 8 kilometer extended danger zone. At ang pangalawang senaryo, Aga, kapag nauwi na sa isang magmatic eruption o mapaminsalang pagputok ang Bulkan Mayon. At Aga, bago yan mangyari, kailangan munang itaas ang alert level status ng Mount Mayon sa alert level 4 at magkaroon ng rekomendasyon ang ahensya. Aga. Maraming salamat, Alan Manansala. Umiiral na sa Dagat Pasipiko ang El Niño phenomenon. Ayon sa Pag-asa, dapat nang simulan ng gobyerno ang mga hakbang para maihanda ang iba't ibang sektor sa matinding epekto ng El Niño sa Pilipinas. Narito ang ulat ni Ray Pelayo.
Naglabas na ang pag-asa ng unang El Nino Advisory na hudyat para isagawa ng pamahalaan ang mga hakbang para maibsan ang posibleng maging epekto ng El Nino sa Pilipinas. Sa nakalipas na 3 buwan ay naobserbahan ng pag-asa ang abnormal na pagtaas ng temperatura sa silangan at gitnang bahagi ng Dagat Pasipiko. Ayon sa ahensya, ito ang naging batayan nila kaya nasabi na nilang umiiral na ang El Nino. Nandiyan na yung El Nino doon sa Central Equatorial Pacific. Mainit na talaga yung karagatan natin. Pero yung impact nito ay hindi pa natin totally nararamdaman. Eto na talaga ngayon. Sigurado na tayo kasi talagang mainit na yung dagat. So, ibig sabihin, dire-diretso na ito. Nandiyan na yung El Nino sa karagatan. Mainit na. So, wala na tayong nakikita na hindi ito magkakaroon ng impact sa atin. Ayon sa pag-asa, magmula sa buwan ng Oktubre ay may mga lugar na mababawasan na ang pag-ulan. Pagsapit ng Disyembre, 28 lugar ang makararanas ng dry condition, kabilang na ang malaking bahagi ng Mindanao, Negros Island, Cebu at Bohol, gayon din sa Cagayan at Batanes. Nasa 36 na lugar naman ang makararanas ng dry spell na karamihan ay sa Luzon, kasama din ang Panay Island at Leyte. Posibleng tamaan ng matinding tagtuyot ang Camarines Norte at Southern Leyte. Paglipat ng Enero sa 2024 ay malaking bahagi na ng Luzon ang makararanas ng tagtuyot o drought. Ang worst na pwede nating maranasan ay yung dry season natin next year. Kasi kung maubos na natin yung supply na inipon natin na yung tag-ulan, kakapusin tayo next year sa dry season. Dagdag pa ng Weather Bureau, kapag may El Nino ay kakaunti ang mga bagyo na pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Subalit kung ito ay tatama o magla-landfall sa Pilipinas, ito'y nagiging mapaminsala. Pagdating naman po ng October, November, December, kasagsagan po ng mga landfalling, crossing tropical cyclone, and at the same time, kumihina yung ating habagat. So kung magpo-cross naman po yung ating mga bagyo, it's either siya ay makapaminsala in terms na malakas ang hangin or posible pong maraming ulan. Ayon sa Department of Agriculture, maaari pa namang magtanim ang mga magsasaka ngayon dahil may mga pag-ulan pang nararanasan sa bansa. Hinikayat din ng ahensya ang mga magsasaka na mag-imbak na ng tubig kahit sa mga maliliit na lugar lamang. Tinitingnan natin kung paano i-address yung mga areas na magiging vulnerable sa El Nino. Tinitingnan din po natin yung mga areas na possible na hindi tatamaan ng El Nino pero pwede nating i-maximize yung production. Samantala, patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam at posibleng makalipas ang 1 linggo ay bumaba na ito sa 180 meters na siyang minimum operating level nito. Una nang sinabi ng National Water Resources Board na kapag patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam ay uunahin nilang bigyan ng alokasyon ng mga residential areas sa Metro Manila at karating lalawigan. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kasunod ng anunsyo ng pag-iral ng El Nino phenomenon sa Dagat Pasipiko, nagbabala naman ang Department of Health sa mga sakit na maaaring umusbong dahil sa mainit na panahon at maging sa mararanasang malalakas na mga pag-ulan. Narito ang report ni Nel Mariboho. Heat exhaustion at heat stroke, dalawa lang ito sa mga sakit na maaaring maranasan sa pag-iral ng El Nino phenomenon sa bansa. Kasabay ng pagkumpirma ng pag-asa na umiiral na ang nasabing weather condition, nagbigay naman ng paalala si Health Secretary Teodoro Herbosa kung papaano maiiwasan ang naturang health conditions. Una na rito ang pagbabawas sa oras ng paglalagi sa labas ng bahay lalo na sa tanghali. Ugaliin din na uminom ng maraming tubig para manatiling hydrated. Iwasan ang pagkonsumo ng tsaa, kape, soft drinks at alak. Maigi rin na magsuot ng malapad na sombrero, gumamit ng payong at mahabang manggas na damit kung lalabas ng bahay. Makabubuti rin na gawin ang mabibigat na gawain sa umaga o hapon kung kailan maaliwalas pa ang panahon.
Kasabay ng pag-iral ng El Nino sa dagat Pasipiko, inaasahan rin ang pagpasok ng malalakas na bagyo. Kaya't nagpaalala na rin ang DOH sa sakit na maaaring makuha kapag dumarating ang mga pag-ulan. Yung waterborne illnesses like dengue, you have mosquitoes that will thrive because there will be, if there's rain, there's pooling of water where the mosquitoes will thrive. Then you have leptospirosis. Para maiwasan ang leptospirosis, ayon sa ahensya, iwasang lumangoy o lumusong sa baha at maruming tubig. Gumamit ng bota kung talagang kailangang lumusong sa tubig baha at panatilihing malinis ang buong bahay. Ang ilan sa ating mga kababayan nag-iisip na rin ng paraan kung paano makatutulong upang hindi gaanong maging malala ang epekto ng El Nino. Yun na nga, yung mga pinaghugasan, kailangan tipirin para magamit din sa ibang pangangailangan. Tapos tipid-tipid din talaga sa tubig. Titipid ng pagkain, tapos tubig, bawal ng kape, mainit. Una na ring inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kawani at ahensya ng pamahalaan na magpatupad ng mitigating measures upang maibsan ang hindi magandang epekto ng weather phenomenon na ito. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakatakdang maglabas ng kautusan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang formal na bawiin ang state of public health emergency sa bansa dulot ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, hinihintay na lang ang resolusyon na manggagaling sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. March 8, 2020 nang ideklaraan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang State of Public Health Emergency. Ang sabi niya kasi, de facto, parang naka-lift na rin tayo, di ba? Okay. Teka na, optional na ang masking, di ba? Di ba, hindi na in-extend yung state of calamity. Wala pang formal. Inanunsyo ni Health Secretary Teodoro Herbosa ang gagawing pagpapatayo ng multi-specialty hospital sa Clark, Pampanga. Ayon sa kalihim, isasagawa ang groundbreaking ceremony sa darating na July 17. Ang lupang pagtatayuan ng ospital ay mula sa Clark Development Corporation at may plano ng disenyo para dito. Batay sa plano, magkakaroon ang nasabing ospital ng Children's Specialty, Cardiac Specialty at Kidney Specialty ang nasabing health facility. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagkakaroon ng specialty hospital hindi lamang sa Metro Manila kundi maging sa iba pang mga lugar sa bansa. Inatasan ni Department of Health Secretary Ted Herbosa ang Food and Drug Administration na makipag-ugnayan sa National Bureau of Investigation para maimbestigahan ang mga fake online advertisement na gumagamit ng celebrities para i-endorso ang mga food and drug products. Ito ang tugon ang kalihim sa resolusyong inihain ni Senator Jinggoy Estrada na nananawagang maimbestigahan ang anyay nakakaalarmang paglaganap ngayon ng mga online post upang ipromote ang mga unregistered food and health products sa pamamagitan ng mga celebrity. Ayon kay Secretary Herbosa, may ilan sa kanyang mga kapwa-doktor gaya ni Dr. Willie Ong at Dr. Tony Leacion ang nakapaghain na rin ng reklamo sa NBI Cybercrime Division dahil sa hindi otorisadong paggamit ng kanilang mga larawan upang ipromote ang ilang pagkain at gamot online. I've seen this in social media. Many of my friends, doctor friends, who are popular and specialists have been victimized for a drug that they did not endorse using their photos taken out of social media. And these are really the scammers. Muling pinaalalahanan ng DOH ang publiko na mag-ingat at maging mapanuri sa mga ibinebentang pagkain at gamot online at tiyaking aprobado ito ng FDA. Samantala, balikan po natin ang live report ni Nel Maribuho kaugnay sa pagbibigay diin ni PBBM na maisulong ang modernisasyon ng livestock at poultry industry. Nel, ano na yung hakbang na nakikita na ginagawang paraan ng Pangulo upang matulungan itong sektor na ito? Yes, Aga, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng libreng training at capacity building incentives,
matutulungang umunlad ang mga magsasaka at mangingisda. Kaya naman sa pamamagitan niyan ng kooperasyon, maaabot ang dinanasan ng pamahalaan ng modernization ng livestock at poultry industry. It is only through cooperation such as this that we can realize our dreams of progressively expanding and modernizing the poultry and livestock industries in the Philippines. It is imperative to highlight the role of this sector in our nation's pursuit of food security and global competitiveness. Ito ang bahagi ng talumpati ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa Livestock and Aquaculture Philippines 2023 na isang international trade fair sa Pasay City. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat kilalanin ng pangangailangan na paunlarin ang sektor na ito sa gitna ng kinakaharap na problema nito tulad ng African Swine Fever o ASF at Avian Influenza. Pero may ginagawa na anyang hakbang ang pamahalaan sa problemang ito. Ayon kay PBBM, kompleto na ang Phase 1 ng safety at efficacy trials ng ASF vaccine. On track na rin anya ang Food and Drug Administration o FDA sa pag-i-issue ng Certificate of Product Registration para sa naturang bakuna. May progreso na rin anya sa procurement ng Avian Influenza vaccine. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Mariboho. Umakyat na sa 31 individual sa probinsya ng Palawan ang nasawi dahil sa sakit na dengue ngayong taon. Dahil dito, nababahala na ang Palawan Provincial Government dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue sa probinsya. Mula sa Puerto Princesa City sa Palawan, humingi tayo ng update kay Andy Pagayona live. Andy, ano na ang hakbang na ginagawa ngayon ng provincial government upang mapigilan ang pagtaas ng kaso ng dengue dyan? Tuloy ang pagsasagawa ng Information Education Campaign o IEC ng probinsya at maging ng 4S. Ito yung suyurin at sirain ang pinamumugaran ng lamok. Sarili ay protektahan laban sa lamok, sumangguni agad sa paggamutan kapag nakakaramdam ng sintomas, sumuporta sa paging spraying kapag may banta ng outbreak na kampanya ng DOH para masugpo ang sakit na dengue na mahigpit na ipinatutupad sa mga munisipyo. Umabot na kasi sa 31 ang naitatalang namatay sa kaso ng dengue sa buong lalawigan ng Palawan mula sa buwan ng Enero hanggang ngayong buwan ng Hulyo ngayong taon. Ayon sa Provincial Health Office, patuloy ang kanilang ginagawang mga hakbang upang hindi tuluyang madagdagan bilang ng mga nagkakasakit sa buong lalawigan ng Palawan. Sa ngayon kasi ay 9 na munisipyo ang may mataas na kaso ng dengue sa buong lalawigan. Sa pinakahuling inilabas na record ng Provincial Health Office as of July 3, 2023, ang bayan ng Taytay ang nangunguna na mayroong kaso ng dengue na umabot na sa 1,079 mula buwan ng Enero hanggang ngayong buwan. Sumunod ang bayan ng Batarasan na nagtala ng 425 na kaso ng dengue. Pangatlo ang bayan ng Rojas na may 413. Pang-apat ang bayan ng Brooks Point na may 322 na kaso ng dengue. Pang-5 ang bayan ng Nara na may 202 na kaso. At pang-6 ang bayan ng Araceli na may 187. Kaya naman patuloy ang paghikayat ng PHO sa mga residente sa Palawan na palaging sumunod sa inilalabas ng kanilang tanggapan para tuluyang masugpo ang sakit na dengue sa probinsya. Yan muna ang latest live mula dito sa Puerto Princesa City, Palawan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Andy Pagayona. Problemado ngayon ang mga magsasaka sa lalawigan ng Pampanga at Bulacan matapos bawasan ng National Water Resources Board ang alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam para sa irigasyon. Ayon sa NWRB, mas prioridad nila ngayon ang pagsusupply ng tubig sa Metro Manila. Para sa detalye ng balitang yan, ihahatid sa atin ni Nestor Torres live. Nestor, ano ang paliwanag ng NWRB? Bakit mas prioridad na mabigyan ng supply ng tubig ang mga taga Metro Manila kaysa sa mga sakahan? Ella, ayon kay Dr. Sibilio David Jr., Executive Director ng NWRB, 90% kasi ng pangailangan ng tubig sa Metro Manila ay galing nga sa Angat Dam. Mas malaki yung kanilang kinukonsumo na tubig ng mga mamamayan natin kumpara doon sa pangailangan ng tubig sa mga sakahan o irigasyon.
maximum 28.5 cubic meters per second na lang ang alokasyon ng tubig sa irigasyon sa mga sakahan sa Bulacan at Pampanga na nanggagaling sa Angat Dam. Ayon kay Dr. Sibilio David Jr., National Water Sources Board o NWRB, binawasan nila ito dahil malapit na itong bumaba sa water critical level na 180 meters. Paliwanag ng NWRB, hindi lang tubig sa irigasyon ang binawasan nila ngayong buwan ng Hunyo, kundi maging ang Metro Manila na dating 52 CMS, ngayon ay 50 CMS na lang. Dahil sa mababang alokasyon, hindi naman maiwasan ng ilang magsasaka na mangamba. Isa dito ang magsasaka na sa Pulilan, Bulacan na si Mang Santiago Santos na problemado sa kanyang pananim. Ay, malaki problema at iyan lang pinagkukunan namin. Oo, malaki problema kung wala tubig kasi ito lang ay kinabubuhay namin eh. Paalala ng NWRB magtipid ng tubig, makatutulong naman ang tubig ulan para madagdagan ang pangailangan ng tubig ng mga magsasaka. Ela sa kasalukuyan nga dito sa lugar ko sa parting Malolos, Bulacan, kung saan makikita nga natin dito na tuyo yung kanilang mga bukirin at nangangailangan sila lang dito ng tubig sa irigasyon pero walang supply at umaasa lang sila ngayon na manggagaling sa tubig ulan. At yan mo latest live, balik sa iyo. Ela? Maraming salamat, Nestor Torres. Sa kauna-unahang pagkakataon, umabot sa 17 degrees Celsius ang average temperature ng mundo araw ng Lunes, July 3. Batay sa US researchers, ang bagong record ang pinakamataas kaysa anumang naitala mula sa end of 19th century. Naniniwala naman ang mga scientists na ang kombinasyon ng natural weather event na El Nino at ang kasalukuyang emissions ng carbon dioxide ang dahilan ng mainit na panahon. Nagpahayag ng pagkabahala ang mga ahensya ng United Nations sa tindi ng isinasagawang military operation ng Israel sa Jenin Refugee Camp sa West Bank. Nagpapatuloy ang operasyon sa ikalawang araw. 11 Palestinians na ang nasawi simula ng ilunsad ng Israeli troops ang pag-atake araw ng Lunes, July 3. Isang car ramming at stabbing attack naman ang isinagawa ng isang Palestinian bilang pagresponde sa aksyon ng Israel ayon sa Palestinian militant groups. Umabot na sa mahigit 1 million views sa YouTube ang Wish-clusive performance ng Pinoy pop band na SB19 sa kanilang hit song na Gento. Samantala, nasa Davao City na ang SB19 para sa kanilang concert mamayang gabi. Narito ang report ni Gladys Toabi. Wish 1075. Wish 1075. Makalipas ang 4 na araw mula nang ilabas ng Wish 1075 ang Wish-clusive live performance ng SB19 sa kanilang latest hit na Gento. Agad ditong humakot na views. Take note 18, nasa 1.3 million na ito ngayon. Bukod dyan, nasa number 20 din ito sa top trending videos ng YouTube as of today. Gento! 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 Dito basta bingo! Need mo, makumpleto parang bento! Gento! Ano kaya mo? Hinukay ang bumbunan, makakita lang ng... Ang Gento ang isa lang sa 11 performances ng P-pop group sa Wish 1075. Ilan pa sa kanilang awit na humakot rin ng views ang Mana. Where You At? Mapa. Ang Bazinga at ang Tila Luha na mayroon ng mahigit 3.5 million views. Isang fan day event naman ang isinagawa ng 18 sa Bacolod City, Kamakalawa. Karamihan sa kanila ay galing pa sa iba't ibang lugar sa probinsya ng Negros Occidental.
Ang 30 years old na si Mayan Magada, bumiyahe pa ng 3 oras para ipakita ang suporta sa grupo. As a Filipino, I support them because tinatangkilik nga natin yung mga taga-ibang bansa. Why not ours? Na maiintindihan natin. Maliban sa listening party, hindi rin nagpahuli ang mga taga-Bacolod na sumabak sa Gento Dance Craze Challenge. Pati mga maliliit na chikiting ay nakigento na rin. Negros 18 United collaborated with a lot of fan bases, especially in 18 fan bases Visayas. Yes, mainly 18 Iloilo, 18 Cebu, 18 Samar Leyte, 18 Bohol, 18 Panay, 18 Aklan, and Antique. My message is to continue support SB19 all the way. 11 fans naman ang maswerteng nanalo ng free silver concert tickets. Siyempre, gagamitin ko for the upcoming na concert nila this July 9. Manonood talaga ako. This is my first time ever concert. Thank you very much kasi binigyan nila ng opportunity yung mga tao din to experience this kind of event. Makita ko ng mahal ni Masya Malatagi kung magtatag Bacolod concert. Samantala, nasa Davao City na ang SB19 para sa kanilang pagtatag World Tour sa SMX Lanang mamayang alas 7 ng gabi. Sa linggo naman ay magpe-perform ng live ang grupo sa Bacolod City. So, Moto, I hope na nag-enjoy mo and para makabalo mo, sobra kami kaya excited nga mo balik dira sa inyong lugar para ma-meet na mo tamong tanan o makapag-perform me sa atubangan sa inyong tanan. So, siyempre, maghatag o kalipay dira sa inyo, magkita-kita na punta pohon, magkita-kita ta balik. So, ayun, in behalf of SB19, gusto ko pasalamat sa inyong tanan sa padayon nga pagsuporta sa mga tanan. Pagkatapos ng Philippine leg, pupunta naman ang SB19 sa US at Canada para doon ipagpatuloy ang kanilang World Tour. Gladys Tuavi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 3, versikulo 17 na nagsasabi, "Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimpabaw." Balitang aming tinutukan at tinaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.